Nakita nyo na yung ating logo, di ba? Matagal na. Okay, atong title ano? Church. Oh, sino nakakaintindi ng the church? Ano sa Tagalog ng the church? Simbahan. Simbahan. Okay. Introduction natin. The church is God's chosen community, united in Christ, and empowered for His mission in the world. As Christ's body on earth, it serves as both a spiritual family and a vessel for God's work in the world. Amen po? Okay, let's start. Number 1 natin, natin sa tatlo. Early church model. Open your Bible to Acts chapter 2, verse 42 to 47. Okay. Mag-start muna tayo ng English. Hindi may mga English Bible para ano. Okay. Acts chapter 2, verse 42, verse 47. Ito? Okay. Verse 42. And they continue steadfastly in the apostles, doctrine, and fellowship, and in breaking of bread. Ginawa natin yan. And in prayer. Verse 43. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verse 44. And all that believed were together and had all things common. Verse 45. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Verse 46. And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house. They eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. O, ready ba kayo sa Tagalog? Amen. Okay. Mga gawa, verse 42, chapter 2. Nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghan, nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang kapon. Amen? Verse 44, nandiyan ba kayo? Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Verse 45, ipinagbibigay nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinagmamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban. Verse 47, nagpapuri sila sa Diyos at inalulugdan rin sila ng lahat ng tao. Sa bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ito po, dito sinasabi, marami ang mga hindi naniniwala sa pagsunod nila. Sinasabi dito na kapag ka naging Christian ka na, maghihilong ka. Yung iba naman sinasabi, naging Christian ka kasi yayaman ka. Halin kaya dun sa dalawang yun ang tama.
Marami tayo nakikita na yumaman sila dahil naging born again. Hindi ba naman, naging born again sila, lalo silang bumira. Ano kaya ang totoo dun sa pagkakaroon ng ano? Lalong bumira. Kasi yung mga yumayaman, yung sinasabi ang prosperity gospel, yung mga naghihirap kasi yun yung na nagtitipero ang kanilang spiritual sa mga pagsubok. Kapag ka wala na kayong pagsubok, sino ba rito walang pagsubok? Wala, di ba? Wala tayo. Kaya yun yung binibigay na sinasabi ng mga apostol. Sino ba itong mga apostol na ito? Sino ba itong nagano na ito sa Acts 2? No, ibig sabihin sa Acts 2, ano yung mga nangyari sa mga apostol na ito? Sino itong mga apostol na ito? Yung mga disipulo. Wala pa si Paul dito sa wala pa si Paul. Si Pedro ang muna, di ba, sa disipulo. Pero lahat ng mga disipulo na baptize ng Holy Spirit. So, silang dinamit sa iba't ibang lugar. At ang nag-ano is si Pedro. Ina po? The early church provide us with compelling picture of community. They devoted themselves, nagiging devoted sila sa mga sa sarili nila kung paano sila magtuturo at magkasama-sama. Talagang, ikaw na tayo, di ba? Natural na sa akin pag nagsama-sama ayaw na natin umuwi. Tama po ba? Parang gusto na natin dito na lang tayo magsama-sama kung sa pusa. Alam mo, ganyan-ganyan. Tama po ba? Unless pagka-iba na yung pinag-uusapan mo, kapit-bahay pinag-uusapan mo, gano'n pinag-uusapan, mamaya masama na, nag-aaway na. Hindi yun po fellowship. Ang fellowship, ang pinag-uusapan about the Lord. Tama po? Hindi mo masama na alam mo, nasa natin, pag-pray natin. Hindi masama yan pag-usapan. Kasi babalitan mo para ipag-pray. Hindi para sa fire. Ayun, ano siya. Buti nga sa kanya. Hindi gano'n ang ano ng mga balita. Ayun po. Kaya ito yung sinasabi, devoted themselves to the apostles, teaching and to fellowship. Ito po, motivation dito. Fellowship to the breaking of bread and to prayer. Acts 2:42 yun. This wasn't just a group of people who shared similar beliefs. It was a transform. Alam mo ba yung transform? Ibig sabihin yung pagbabago. Kapag nakatanggap na kayo, ako first time ko nakatanggap. Di ba ako matanggap kay Kristo noon? Kasi, kumilin ako. Every time na maririnig ko yung mga music nila, umiiyak ako na hindi ko ano ang mahal. That's the power of the bread and the blood of Jesus. Amen po. Pero kailangan worthy ka ba ang yun? Kailangan worthy ka kagabi nun. Amen? It was a transformed community marked by deep devotion to God and to another. Their example challenges our open casual approach to church in Poland and call us to something deeper. Gusto kasi ng Panginoon na lagi tayong maging malalim, rooted and grounded sa pananasalita at patuloy lang kahit anong bagyo, bulan naman yan o ano man ano yung bagyo. Sabihin ng bagyo, ano yung bagyo? Pagsubok. Bumabagyo naman ang ano ng pagsubok. Rooted and grounded ka, hindi ka aalis sa pananampalataya. Ito yung nangyayari. Amen po? Amen. Pero wala rin yung ating halusin hindi tayo magkakasakit. Amen po? So, sa English muna tayo. For us, the body is one. And ibig sabihin, has many members. And all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. Verse 13. Kanina verse 12 yun, di ba? Verse 13. For by one Spirit, we were all baptized into one body, whether we be Jews
or Gentiles, whether we be bound or slaves or free, and have been all made to drink into one spirit. Verse 14. For the body is not one member, but many. Okay, Tagalog na. Ready na ba tayo? Amen. Okay, verse 12. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Amen? Verse 13. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Nabautismohan ba kayo? Amen. Natapos natin yung 14, di ba? Ang katawan na binubuo ng maraming bahagi ay hindi isang bahagi. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Imagine niyo yung katawan ko, bahagi at hindi isang bahagi. Imagine niyo itong katawan ko. Mag-imagine kayo. Isang malaking mata. Walang kamay, walang bibig, walang ilong, walang ano. Mata lang. Ano magpapakikita dyan? Wow! Good. Tama ba? Kasi isang katawan, walang kamay, walang tenga, walang bibig, walang ilong. Tayo, ano nakikita niyo sa salamin, itsura niyo? Ano nakikita niyo sa itsura niyo? Kompleto, may mata? May ilong? May bibig? May kamay? May paa? Lahat kompleto, di ba? Di ba kayo natutuwa sa Panginoon? Wow, God! Perfect, ginawa mo sa akin! Ginawa ng pampalatay, puro isang nakalaman. Tapos sa silong nasa likod. At sa bibig dito sa bibig, sa bibig. Tapos sa kamay, nandun sa ilahan. Tapos sa paa dito. Imagine niyo, kayo pagka nanonood, sino nakakita sa mga picture o video ng mga anghel? Ano mga itsura nila? Hindi ko yun. Yung itsura yung sinatanong mo. Mapuputi yung Wala na papasit mo. kompleto. Maraming mata! Apat ang ulo! Anim ang papak! Magulong. Di ba imagine natin ang anghel? Magandang babae, magandang lalaki, isang pakpak nakaputi. Tama ba? Bro, hindi yun ang ganda ng angel. Meron na lang angel na walang pakpak. Pero, ang ulo apat. Human, ox, lion. Kung gano'n na ginawa sa akin, parang yun. Tingnan niyo yung mga ano. Kung ganyan din, nilalang tayo ganito. Ikaw paa, kamay. Ha? O may naglalakad na paa. Ha? O may naglalakad na ano, na mata. Ha? Nakakatawa, di ba? Pero God is so good. Tingnan mo, kaya pagka-born again Christian ka, ang ito sinasabi, one body, body ni Kristo. Amen. Andun tayo, ayan o. Andun tayo. Kaya pagka tinatalimuran niyo si Kristo, lumalabas doon sa katawan niya. Ayan o. Kaya minsan, kaya na meron discipleship o mga member, dinidepero kasi para matuto. I-equip kayo, ibawa, pag sinabi, ikaw magiging evangelist, ikaw magiging teacher, ikaw magiging pastor, yun yung i-equip kayo. Hindi pa naiintindihan, pero yun ang sinasabi, hindi ka magiging mata lang. Ikaw pa magiging mata, Oo. Mata ka, ilong ka, bibig ka. O, ibang bali na, alpad ko na. Nga, bibig. Di ba? Ganon din ang ating pagkaliwala.
Hindi po, kaya ang one body, many parts. Sino itong one body? Ang pinaka-head natin is si Jesus. Nainit lang kayo kasi mainit talaga. Okay, post-metaphor of the church as a body. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 14 niya. Revolutionize how we view both unity and diversity in the church. Ito yung sinasabi na revolutionize, baguhin ng lubusan. Hindi po, diversity is pagkakaiba. Sabihin po, nag-iiba. Iba-ibang ano tayo. Iba-ibang nasa loob ng katawan ng Kristo. Tama po? So, like a physical body, each part is different, yet essential, independent, yet interconnected. Sabihin, pakinggan nyo, tingnan nyo ako. Etong kamay na ito, kung walang pakinabang, ano gagawin? Gusto ko kumain. Kakain ako. Oy, kamay. Pakainin mo ako. Ayaw ko naman. Ayaw ko naman gusto mo kumain. Kung pagkain. Di ba natin ito? Ito pa. Araw pa ang kakain. May pakinabang ba lahat ng parte ng pagkain natin? Parte ng katawan? O kaya yung sinabi mong kamay, pakitama mo nga yung likod ko. Kasi ganda na rito. Likod. Sabi ko likod. Hindi na lang. Gusto ko likod. Isipin mo kayo yung kamay. Sinabi ni Jesus, anak, ibigay mo ang ibinigay ko sa iyong pagkakala. Iabot mo. Gagawin mo. Ano mo? Madahon dyan. Kasi dito kami, Ba't kinakatawa natin ito mga ba? Bibibig. Lumay. Yung mata. Buksan mo nga yung mata ko. Ano yung mata? Ano mo ng tila? Ha? Tila ba nakatagal natin ng mata? O sa ilaw, pantinis? Kamay pa rin. O ilaw. Sa itong kamay. Itong pagkalagay natin sa ilong. May kanya-kanya. Kaya isipin nyo, wow, lahat may pakinabang yung kamay ko. Sinabi ng Panginoon, anak, pumunta ka doon. Kailangan nyo sumunod. Dahil kung hindi kayo sumunod, puputulin niya, sabi niya, kapag hindi ka na napapakinurangan sa akin, hindi ka na mamunga, puputulin ko yung sakanayan na hindi mo mapapakinabangan. Imagine niyo yung tao walang kamay. Puputulin yung kamay. Ano naman nabang wala? Nadidepress sila? Wala na pakinabang mo yung sarili nila, di ba? The same sa Panginoon, inaalam niya na parte ka ng katawan ko, kailangan mo yung sumunod. At hindi ka sumunod, tatanggalin kita sa aking katawan. Gusto niyo ba yun? Matanggal kayo sa katawan ng Panginoon? Amen? Kaya yung sinasabi dito, this image confronts both our tendency toward individualism. I don't need the church. Kadalasan, hindi ko kailangan mag-church. Sabihin, hindi ko kailangan. Pinag-video sa inyo. Sabihin, pinatanggihan mo, umaalis ka sa katawan ni Kristo. Tama ko ba? Hindi ka kailangan, Lord. You say, hindi po. And our pressure toward uniformity, every should serve like I do. In God's design, diversity strengthens rather than strengthen unity. Ilan po? Yung design sa atin,
kung ano pa paano kayo perfectly ginawa ng Panginoon, gawin yung kapaki-pakinabang. Tama po ba? Ganun din sa bahay. Kapag kayo hindi kayo napapakinabangan, mabuti pa yung mga pilay, mabuti pa yung mga walang kamay, kumikilo sila. Pero yung kumpleto, walang ginagawa. Tama po ba? Si Lord nanonood. Ang pamilya na nasa loob ng bahay niyo, nakakapalis pa kayo sila. Pero ang Panginoon, darating ang panahon, tatanggalin niya yung hindi nakapakinabangan sa katawan mo. Yun ang pagsisisihan natin. Yun po. Kaya dapat magkaroon tayo ng sa sarili natin na salamat Panginoon. Habang naririnig ko ang mga salita mo, natutuwa ako dahil ipinaalala mo sa akin na may pakinabang ako. Yun po. Number 3. Church builds his church. Matthew chapter 16, verse 18. Ito pinaka the best. Ito dito nalilito maraming mga religion. Amen po. Matthew chapter 16, verse 18. And I say also unto thee, ang sabi sa King James, and I also say to you, that thou art Peter, that you are Peter, and upon this rock, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell, and the gates of hell, gates ba yun, shall not prevail against it. Tagalog na. Amen? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay. Ano itong mga daigdig ng mga patay? Hell ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Amen po? Ang ng church, no? Makikita yan Sabi ikaw ay Pedro. Si Pedro, kilala mo si Pedro? Ito yung 3 beses na pinagkala ko ang Panginoon. Pero dahil sa kanya, sinabi, you are the Son of God. Kasi tinanong yung mga disipulo, ano na sinasabi na nababalitaan niyo tungkol sa akin? Sinabi na ikaw po, prophet, ikaw sa lahat yan, ikaw po. Pero si Peter, sinabi na ikaw ang anak ng Diyos. Ano sinabi ni Jesus? Hindi na sinabi, tagayin mo, Peter. Hindi. Ang salitang nakakala sa iyo ay kaya sa Ama. Kaya simula ngayon, I will build on this rock, I will build my church. Ito sabihin, simula nang sinabi ni Peter, siya ay pinalaga, hindi ito building, pero nagkakaroon ng tayo dito, no? Jesus' declaration, sige, na natin. Jesus' declaration, I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Then Matthew 16:18 reminds us that the church is a one. Inire-remind sa atin pagkakarinig natin yan na hindi human yung church. Isn't a human organization but a divine institution. Despite centuries of external opposition and internal failures, the church continues to advance because it's built and sustained by Christ Himself. Ibig sabihin nito, yung paniniwala ng mga tao pagka sinabi yun ni Jesus kay Peter, I will build my church. So kayo, kagbata ng church. Hindi po yung totoo. Ayun ang paniniwala natin. We are church. Tayo ang Amen po. On this rock,
I will build my church. Si Peter ang sinabi yan. Simula kay Pedro, ikaw Pedro, sinabi niya, itatayo ko ang aking church. Hindi niya sinabi, pagtatayo tayo ng building ha, yung magandang malaking mansyon na para ano, I will build the church. Simula sa'yo, matutunayan na ako ang foundation, tatag ng church. We are church. Amen po. Amen. Okay. This gives us a confidence in the church's intimate success while keeping us humble about growing in. Ibig sabihin si Jesus sa sarili niya na tayo ay pinaniniwala nagkakaroon tayo ng confidence dahil tinawag niya tayo ng church. Ang tawag dito, ito bahay siyempre. Ibang nakikita niyo, ang tawag dyan is local church. Pagka ginunaw ng mundo, ay ginunaw ang mundo, lahat ng local church mawawala. Pero ang church ni Jesus, saan mapupunta? Sa alapahan. Pero magiging bride of Christ. Kasi tinawag ng church. Kaya manggagaling sa iyo, kingdom of God. Nandito. Kaya pag ikito'y kumakain ng salita ng Diyos, yung kingdom niya na nandito, mawawala. Okay, conclusion na tayo. Marami lang nato. Let's view our church. Tingnan natin yung bawat involvement through fresh eyes, whether we're gathering for worship, serving in ministry, or connecting in small groups. We're participating in something far greater than ourselves. Sabihin, kung ano yung ano ka ngayon, gusto mo ba magbago? Makikihalo ka sa mga tao na nagsasama-sama. Diba, yung may ano ng talent ng kumanta. Hindi paligsahan tayo ng katanto. Yung magaling kumanta yung boses, hindi. Sasali ako kasi gusto kong amigan ng Panginoon. Yung hanggang may i-offer ko sa Kanya, wala akong oras mag-serve. Awitin yung boses ko na binibigay niya. Ibabalik ko sa Kanya. Pupulin ko ang Panginoon. Hindi ko sinasabi ngayon. Ikulat mo nga doon. Ikulat ko sa'yo. Ginawa mo yung mga angel na napakaganda ng boses. Ako rin, Lord. Napakaiba. Thank you, Lord. Gagamutin ko lang sa'yo. Hindi ako kakanta ng mga makapunto. Kundi yung mga awitin para sa'yo. Amen. Kapag sinabi ko yun, ibibigay niya agad. Tama pa ba? Okay po. Pero hindi ibig sabihin na lahat ibibigay ng Panginoon. May mga bagay na hindi para sa iyo. Anak, hindi para sa iyo, ibibigay ko. Ito para sa iyo. Tama po? Amen. The next, the church with all its human imperfection. Yung mga mali natin, no? Remains God's chosen vehicle for displaying His wisdom to the world and extending His kingdom on earth. Sabihin dito, yung pagkakamali natin, gagamitin tayo. Hindi tayo gagamitin na sinasabi ko na magaling ako, gagamitin ako ng Panginoon. Matalino ako, masipag ako. Magaling ba ako? Hindi ako nagkakamali. Perfect ako. Sa tingin natin, yung iba, gagamitin ako ng Panginoon. Mali po yun. Kung sino yung pinakamasama, kung sino yung hindi, Yun ang babaguhin. siya ang gagamitin ng Panginoon. Amen. Nakita niyo sa Bible? Si King David. Pumamatay ng mga Palestine. Diba? Moises, pumatay ng mga Egyptian. Diba? Si Paul, pumatay ng mga Kristiyano. Di mo mamamatay ng Kristiyano yun. Bago siya maging Christian si Paul, pinapatay na yung mga nagbabible study. Bigyan, pagkarin niya, patayin niyo. Pero ano nangyari?
middle na pupunta niya sa Damascus, ano siya ng mga Kristiyano na nananalangin, nagbabible study. Nasa loob niya ang Panginoon. Ano nangyari? Tinalikuran niya lahat ng meron siya. Amen. Karangyaan at ang kanyang kasikatan, kilala si Paul eh. Ano siya ng mga pariseo, matalino, mayaman, may rango. Anong ginawa niya? Tumalingkod. Pati pangalan niya, di ba? Ano pangalan niya dati? Saul. Pinalitan ang kanyang pangalan para hindi siya makilala. Hindi niya inisip pagkatalikod ng gano'n, naghihirap yung mga member niya, ay, mayroon akong pera dun sa ano ba? Punta natin doon. Uwi natin doon. Hindi niya ginagatsyon. Si God ang nagpapay. Amen. Kasi hindi ko glorify si Lord eh. Kaya sinabi dito, with all his human imperfection, remains God's chosen vehicle tayo vessel. Gagamitin tayo. No? Sasakyan tayo for displaying his wisdom. Para makita. Kaya yung mga tao na iniisip nila na wala akong talino, wala akong appeal sa tao, gagamitin ko ng Panginoon. Amen. Please niyo yung paniniwala mo ng tao na kaya wala ka na gagawin kang may wisdom dahil sa Panginoon. Magtataka mga si Paul, ay siya di ba si Peter? Nung nabaptize ng Holy Spirit, ano nangyari? Nag-speech siya ng ano, nag-share siya ng gospel. Ano sinasabi ang mga ano doon? Mga lasing yung mga yan, tingnan mo. Di ba yan yung ano, pang-iista? Hindi naman nakakapag-aaral yan eh. Bakit kayo magsalita? Dire-diretso. Nagtataka ang mga tao. Ay, walang pinag-aralan yung mga isda yan eh. Hindi nakatapos yan eh. Bakit sila kayo magsalita ngayon? Daig pa kami. Makakapagsalita sila ng iba-ibang lingwahe. Eh tayo na, diba? Oo, ako nga, meron pag kasi hindi ko ano eh. Oo. Waray sa amin. Ang tagal ko na sa meeting, hindi ako nakakapagsalita. Bawal daw yung parents, si Paul, yung si Peter, yung mga apostol, lahat sila, naririnig ng mga ano. Sino mo nagturo sa kanya? Salita ka rin. Bakit? Alam niya. Tama ko ba? Because of the power of the Holy Spirit. Kaya yun ang gagawin niya. No, God's chosen people for displaying His wisdom to the world para makita ng mundo, extending His kingdom on earth para extending kingdom. Tingnan po, our investment in the church isn't just about personal journey, personal growth, or social connection. It's about joining God's ongoing work of transformation in the world. Ibig sabihin nito, yung ini-invest nyo, makinig, yung mga nag-i-invest, nagbibigay, huwag yung bilangin ang bilangin niya. Huwag kayo that's investment in church. Ang Panginoon ay patuloy na ipapakita ang transformation ng mundo. Amen. Kasi ang mundo madamot. Madamot ba ang mundo? Amen. Ang galing tayo sa mundo, kaya yung sinasabi, ayoko, akin na to. Tama ba? Amen. Pero ngayon, yung sinasabi mo, akin na to. Hindi, sa akin ito. Tama ba? Yun yung sinasabi. Gusto ng Panginoon ang ating our investment in the church isn't hindi lang just about personal growth or social connection. Hindi lang yung para gusto mong lumago o para yung connect, magkaroon naman ng connection. It's about joining ang God's ongoing work. Kapag nag-invest, pupunta kayo sa kapatiran o something sa church, kasama ang Panginoon sa gawain mo. Amen. Amen?
Tapos pag may nakakakita, hindi ko na kailangan, boy, nakikita mo, bigay ako. Hindi ko sana yun. Pero, pag nakita nila, kasama pa kayo doon eh. God's on work. Okay? The transformation kung nakikita ng mga tao, ay, grabe sila. Ang sasaya nila. Ang pabalik nila. Kahit nag-aaway, nagkakaroon sila ng kapatawaran. Ayaw sila kumain sa kasalanan. Kahit bata o bata, pero pala sila nag-iba na kung magsama. Huwag na kapatid na sila. Gusto ko kumain doon. Ano ba ang nila? Naglalaro yun. Kasama natin. Hindi ka nag-iisa. Tama po ba? Amen. Amen po. Okay, so yun na yung ating ano, kaya yan yung sinasabing transformation. Okay, bago